Isang mapagpalang umaga po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po kayo dito sa Politika Artista PH dito po sa ating YouTube channel mga kapatid. At talakayin po natin ang mga naging ganap po ngayong araw po sa Pilipinas mga kapatid. At nandyan na po unahin na po natin yung kay Pastor Apollo Kibuloy na ibinasura na po ng Korte Suprema, ibinasura po ng COMELEC ang mga hinain pong petisyon para i-disqualified po si Pastor Apollo Kibuloy bilang isang kandidato ng senador sa darating na 2025 midterm election mga kapatid. At yung ginawa po nila, pangalawa, yung ginawa po nilang polymer na banknotes mga kapatid, yung bago pong pera, ito po ba ay makakatulong po ba ito sa pagbaba at pagpapaganda po ng ekonomiya ng ating bansa sa kabila po ng kaliwat kanan pong pagtaas ng mga bilihin? Makakatugon po ba ito sa kahirapan po pinagdadaanan po ng ating bansa? Ang ikatlo po mga kapatid, ito pong ang pagtaas po, ang patuloy pong pagtaas ng dolyar. Ano po ba ang ginagawa ng Administrasyong Marcos dito mga kapatid? Meron po ba silang nagiging katugunan dito sa mga nangyayari po sa patuloy pong pagtaas ng dolyar kontra piso mga kapatid? Na nakikita po natin na patuloy pong bumabagsak ang kalidad po, ang presyo ng piso kontra dolyares mga kapatid. Ano po ang ginagawang aksyon ng gobyerno dito kung meron po nararamdaman po ba ng maraming Pilipino mga kapatid? Ayun na nga, unahin na po natin yan mga kapatid. Dito po tayo kay Pastor Apollo Kibuloy, yung ginawa pong pagbasura mga kapatid, na nakikita bakit po pinagtutuunan ng gobyernong Marcos, pinagtutuunan nitong mga nagrereklamo na gusto po nilang matanggal po at ma-eliminate po si Pastor Apollo Kibuloy mga kapatid bilang senador mga kapatid. Nandiyan na nga po, nakita po natin na ang Pastor Apollo Kibuloy ay nakakulong na po. Ano po ba ang gusto nilang mangyari? Dahil yan naman po ang kagustuhan ng gobyernong Marcos na makulong po si Pastor Apollo Kibuloy. Ang extradition hanggang ngayon, ng extradition ng Amerika ay wala pa po. So, sa kaliwat kanan pong panggigipit nila dito sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy mga kapatid, ay para pong nakikita natin na nagiging desperado po sila. Mga kapatid, kung mapapakinggan nyo po ang inilalatag po ng SMNI mga kapatid, ang mga plataforma po ng Pastor Apollo Kibuloy, ay makikita po natin mga kapatid na meron po siyang plataforma at meron po siyang magagawa at kaya niya pong gumawa. Ito po ba ang kinakatakot mga kapatid, na kung sakali pong mahalal po si Pastor Apollo Kibuloy, ay nakikita po natin ngayon na ang mga billboard po, meron pong billboard sa SLEX mga kapatid, at meron din po sa Davao mga kapatid, kung saan makikita po natin ang poster po ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Kong Rodante Marcoleta at ni PRRD and the Vice President Sara Duterte mga kapatid. Nakikita po natin kung magtatandem po ang mga ito, na nakikita po natin sila po ay may plataforma, ito pong mga ito ay may mga plataforma at kaya po, lalong-lalo na po si Kong Rodante Marcoleta, nakikita natin kung magtatandem pong dalawa na ito, si Pastor Apollo Kibuloy. Sana pala rin na dahil malinaw naman sa kanyang advokasya ang pagbabalik po ng death penalty. Wakasan ang mga katiwalian at pangungurakot po sa kaban ng bayan. Isa po yan. Ang mga pagpapahalaga po sa mga OFW, mga kapatid, ay sinusulong din po yan ni Pastor Apollo Kibuloy. At ang pagpapaganda po ng national buildings ng Pilipinas, mga kapatid. At nakikita po natin ang kanilang ginagawang pagtatanim po, tree planting activities tuwing every Sunday. Ay napakalaking tulong po nito sa bansang Pilipinas, na imbis na gastusan pa po ng gobyerno, ay nandyan po ang liderato po ng KOJC sa pamamagitan ni Pastor Apollo Kibuloy, ay nagagawa po nila itong gampanan, mga kapatid. Nakakatuwa, kaya tawag dito, bigyan pa po natin ng pagkakataon at panahon na mailatag pa po. At nagkakaroon din po ng libreng sakay ang Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan po ni Pastor Apollo Kibuloy, na nakikita po natin ang kanyang advokasya ay sana mailatag pa po, mailatag at mabigyan ng pagkakataon ng isang pastor na makapaglingkod po, kaysa naman dito kay Benny Abante na wala naman pong nagagawa kundi puro pambabastos at panggagago lang sa taong bayan, Kaya siguro mas maganda po kung kayo papipiliin mga kapatid,
Benny Abante o Pastor Apollo Kibuloy? Kanino po kayo mga kapatid? Comment nyo po dyan sa ating YouTube channel mga kapatid at babasahin natin yan. Okay, dito tayo. Next po natin mga kapatid. Yung ginawa pong banknotes, tinanggal po, nakita natin. Tinanggal na po ang mga bayani. Tinanggal na po ang mga bayani po na nakalagay sa banknotes ng Pilipinas na sa kabilang banda ay nakita naman po natin na ito ay namulatan na natin na pera po ng Pilipinas nakalagay po ang mga naging presidente at mga naging bayani po ng ating bansa mga kapatid ay nakikita po natin yan sa pera sa maliit na halagang pera hanggang sa palaking pera, malalaking halagang pera ay nakakita po natin ang mga bayani po ng ating bansa ay sila po ang nandoon po kung si Dr. Jose Rizal sa 1 peso, ganun, 'di ba? Before, so sa 500 naman po ay si Ninoy Aquino. Ngayon po mga kapatid, parang ang nangyari, tinanggal po nila at pinalitan po nila ito ng mga animals nga mga kapatid. Ang tanong po ba dito, ito pong inilabas niyong banknotes ay makakatulong po ba ito sa pagpapababa po ng presyo at pagpapaganda po ba ng bilihin sa ekonomiya at makakatulong po ba ito sa ekonomiya ng bansa? Imbis na unahin nyo at pagtuunan nyo ang maraming kinaharap na problema ng ating bansa, andyan ang kataasan ng bilihin, kataas ng gasolina, kataas ng bigas, gagawa nyo pa ito. Nagawa nyo pa ito ba? Hindi naman sa Bangko Sentral. Nagawa nyo pang magpagawa ng mga pera. Dapat inuna nyo po yung importante pong kalamnan sikmura ng taong bayan, yung nararamdaman po ng taong bayan. Tulad ngayon, mag-fix season, mag-Christmas, New Year. Sobrang taas na po ng bilihin ngayon. Ano pa po sa mga darating na panahon, nakikita po natin na patuloy po ang pagtaas ng bilihin. Imbis po natugunan nyo po itong banknotes na ito na, oh my God, na hindi po makakatulong sa bansang Pilipinas, no? Huwag nyo pong gawing propaganda. Diyos ko, ano ba? Tulungan nyo ang mamamayang Pilipino na makausad at kahit papano ay maramdaman po ang aksyon ng gobyerno, no? Na may magawa naman po kayo. Pababain po ang inflation rate, bigyang na maayos sa trabaho, solusyonan ang inflation na nangyayari sa ating bansa. Ang kataas ng bilihin, presyo ng gasolina, presyo ng pagkain, lalong-lalo na ang pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. At kahit man ikaw ay mayaman at mahirap, nararamdaman mo ang presyo at sobrang mahal ng bilihin, lalong-lalo na ang bigas, no? Ano po mga kapatid ang dapat nating gawin dyan? Next, talakayin naman po natin dito mga kapatid. Tapos na po tayo kay Apollo Kibuloy. Tapos na rin po tayo dito sa ginawang banknotes po. Ngayon po nakikita po natin, tumataas po ang presyo po ng dollar mga kapatid. Ano po ang nagiging aksyon ng gobyerno dito? Nasaan po, ano po, sabi niyo po dati, kaya po kayo nagbenta ng gold reserve ng Pilipinas para po umigi po at tumaas po at gumanda po ang kalidad ng piso kontra dolyares mga kapatid. Ano po ang nakikita natin? Ano po ang nangyari? Kaya po nagiging ganyan, bakit mataas? Dahil konti po ang pumapasok na dolyar sa Pilipinas. Kaya po, sobrang mahal. Ibig sabihin, konti ang pumapasok na dolyar, sobra naman maglabas ang Pilipinas. Ibig sabihin, wala pong nagiging proyekto ang gobyerno. Wala pong nag-i-invest. Kaya po ganun po na tumataas po ang presyo ng dollar at bumababa po ang presyo ng piso. Dahil ibig sabihin, marami ang inilalabas compare sa pumapasok, mga kapatid. So, ano po, dapat ang ginawa pong pagbebenta ng gold reserve ng Pilipinas ay dapat po ito po ay nakatulong. Kaya po sinasabi natin, pababain po ang presyo ng bilihin sa pamamagitan ng inflation. Ngayon po, ano po ang ginagawa ng Marcos administration dito mga kapatid? Parang nakikita natin, parang pinababayaan lang nila, no? Ang mga investor, kung sakali man po sana mapaganda, kung sakali po sana napapaganda at pumapasok po ang investor, ibig sabihin, wala pong nag-i-invest sa Pilipinas. Kaya po nakikita po natin na ganito po, na humihirit po pataas ang presyo ng dollar. Sa aming mga OFW, pabor kami dyan, Pabor kami sa pagtaas ng dolyar. Pero para naman sa akin mga kapatid, kawawa naman po ang mga nasa Pilipinas. Anong taas po ng presyo ng dolyar kung ang mga kababayan nating mga Pilipino ang nagsasacrifice dito? Lalong-lalo
na sa aming mga OFW na hindi useless na rin po yan kahit po anong taas ng dolyar at palitan po ng dolyar ang papabor yan sa mga OFW. Pero ang pamilya natin sa Pilipinas ang nagsasacrifice kahit pa magpadala ka, sabihin na natin, let's say, pagpadala ka ng 10,000, okay, magpadala ka ng 1,000, isang araw lang yan sa sobrang taas ng bilihin, baka nga wala pang isang oras, ubus na yung 1,000 mo. Dati kung ang 1,000 mo ay nakakapamili ka na, nandiyan na ang bigas, nandiyan na ang ulam, panghating gabi at pang umagahan, nakukumpleto mo na. Ngayon po sa 1,000, ano ang mabibili mo? Ibig sabihin, ganun po bumulusok ang inflation po na kinaharap po ng ating bansa, mga kapatid. Kaya nakakalungkot dahil sa sobrang dami po ang problema na kinaharap ng bansang Pilipinas ngayon ay nananatiling tikom ang bibig po ng mga kaalyado ng Marcos administration. Wala pong nagsasalita, wala pong umiimik sa tunay na kalagayan na pinagdadaanan ng maraming Pilipino patungkol dito sa bilihin ng pagkain, ang pinangako ng Marcos administration na murang bigas para sa lahat ay wala po. Malabo na po dahil ngayon po ay 3 taon na po ng Marcos administration. Kung uunahin niyo po sana ang mga kinakailangan po ng maraming Pilipino at makakabusog po at makakatugon sa kahirapan at kagutuman ng maraming Pilipino, ay malamang po, President Bongbong Marcos, malamang sa malamang ay mahalin kayo ng maraming Pilipino. Pero sa nakikita po natin, ang inuuna nyo po, 3 taon na po kayong nakaupo, ang inuuna nyo puro politika. Ang pagbira ng Marcos administration ni Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte ay nagiging na po, ang kaliwat ka ng atake po sa mga Duterte ay nakikita po at nasasaksihan ng maraming Pilipino, no, saan mang pong panig ng mundo. Kaya kayo po, ang ginagawa nyo po, political pagsusuicide po, yun po ang ginagawa nyo. Parang gusto nyo tuldukan po ang inyong karir sa politika sa pamamagitan ng kabilang at ay wag kayong magpakakampante dahil ang mga Duterte ay marami pa rin kaalyado, nandyan pa rin ang mga sumusuporta sa Duterte. Kaya andyan ang Visayas at Mindanao na kung susumahin mo, malaking bote rin yan, mga kapatid. Kung papaano kung suportahan nila ang ng Mindanao at Visayas ang mga Duterte, saan pupulutin ang mga kalaban nito, no? Kaya magpakampante kayo at mag-ingat-ingat kayo sa ginagawa niyong pag-atake dahil, Diyos ko baka si Marcos si BBM ay nakakaramdam siya at ang sabi niya nga on call daw sila ngayon, mukhang nakakaramdam siya na may mga mangyayari sa mga darating na panahon, abangan natin at magmatyag tayo sa mga nagiging kilos po ng taong bayan, mga kapatid. Kayo po, ano po ang masasabi nyo sa naging talakayan natin ngayon? I-komento nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.